Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong May manifestation and what to expect. Ano po yung mga darating sa inyo sa buwan na ito at kung paano natin makukuha ang iyong mga manifestation. Alamin natin. But first, mga Taurus, ihanda mo na ay yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo atin po yung sasagutin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Taurus sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Taurus, salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po na nagla-like, nagko-comment. Yan lang po talaga yung malaking paraan para po supportahan nyo ako every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. So thank you, thank you, thank you. Please do not skip the ads. Malaking suporta po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Three of Wands. Yes, meron kang mina-manifest na gusto mo talagang dumating na matagal mo tong pinagtsatsagaan, matagal mo tong ina-anticipate. You kept on believing and you kept on that faith na darating din siya sa buhay mo. Sabi ng yung spirit guides, your manifestation ay napakinggan. May darating na bagay na talaga namang ilang beses ka nang nawala ng pag-asa, ilang beses ka nang nairita or nainip, no? Pero good news, Taurus, darating na siya. Kaya prepare, maghanda ka na para sumuong or sumulong sa pagdating nito, no? Ready ka man o hindi, kailangan talaga you stand up and embrace itong pagdating na ito. Congratulations, okay? Especially in your core energy, meron kang the Nine of Wands. Alam mo, saludo ako sa'yo, no? You have been doing your best. Hindi ka bumibitaw kahit pagod, kahit puyat, kahit parang gusto mo nang sumuko, pero sabi mo hindi. In the last minute, lagi mo sinasabi, hindi, kaya ko pa to. Ilalaban ko pa to. Meron pa akong magagawa para kapitan to or para makuha ko yung bunga na hinihintay ko. Many of you are still celebrating your birthdays itong Mayo, no? So, pauna, happy birthday po sa mga nag-celebrate ngayon at nag-enjoy ng inyong another year around the sun. Congratulations. Milestone yan. Ipagbuni. Huwag kang masyadong tawag ito, birthday jitters, no? Or huwag ka na masyadong mag-isip pa ng mga kanigahan. The fact na sineselebrate mo ngayon ang birthday mo, malaking milestone yan at malaking biyaya mula sa Diyos. Kaya magsimba, ipagpasalamat, and enjoy. Parte yan ng attraction mo para makamit mo yung mga pangarap mo at minamanifest mo. So, whatever you're doing now, na ayaw mong bitawan, na ayaw mong isuko, continue doing that dahil darating na yung mga bagay na hinihintay mo dyan. So, continue fighting. I'm very, very happy for you. Nine of Wands, the Five of Pentacles. Yes, hirap na hirap ka na ngayon and kumakapit ka na lamang sa mga maliliit na pag-asa na meron ka. No, you've been struggling. Hindi ko alam kung pera ba to or sa work or sa love life, no? Pero sabi mo hindi, wala akong rason para bumitaw. Wala akong dapat asahan na ibang tao kundi sarili ko. No? And siguro for many times, marami na ring tao sa paligid mo ang nanglibak sa'yo, nang down sa'yo, pinaramdam sa'yo na wala kang mararating or hindi mo makukuha yung gusto mo, no? And napakasakit nun. Naging pahirap siya for a very long time. Pero sabi dito, dahil hindi ka sumuko, dahil pinakita mo kay universe na you are ready to give your all para lang makawala sa struggle na ito, ipagkakaloob na. No? So, just anticipate, be ready, at tawag ito, ma-excite ka. Dahil yung struggle days are over and you are now reaching the end of this hardship. Congratulations, okay?
So, mga mahal kong Taurus, ano po ba yung mga gusto mong i-manifest na gusto mong maganap ngayong Mayo? Comment down below. I-manifest mo na yan. Darating siya para sa'yo. Okay? Sulat na po sa baba. Ano naman yung blockages? Ano po yung humaharang? No? Ano yung dapat nating basagin nang sa ganon maganap talaga yung manifestation mo? You have the Knight of Pentacles. Alam mo minsan, ang kulang daw sa'yo, Taurus, kilos. Kilos at saka kahandaan na gumalaw. Minsan kasi may plano ka, may gusto kang gawin, pero kulang ka sa aksyon. Kung kikilos ka man, pero panimula lang, hindi mo siya dinedire-diretso. Para bagang ningas kugon, no? Karaniwan. Sabi dito, if you have a plan, kailangan armasan ng aksyon, tapang at kilos. Hindi pwedeng nasa fantasy land lang tayo at ini-imagine lang natin yung mga gusto nating maganap. Pero you have to ask yourself, ano bang ginagawa kong kilos? Ako ba'y nakatangod lang at naghihintay lang? Or may ginagawa kong effort para talagang tulayan yung gusto kong mangyari? Kumbaga, sinasalubong mo ba yung biyayang gusto mo? O naghihintay ka lang? No? Panahon to really reevaluate, Taurus, yung ating action, yung ating effort, yung ating pagpapawis sa isang bagay. Example, palagi ko itong ginagamit na example kasi napaka-accurate ito. Gusto mong maging singer. Pangarap mo, sa'yo mo, magaling akong kumanta, kayang-kaya ko yung mga high notes ni Regine, magaling ako sa mga low notes and high notes and riffs, halimbawa. Pero yung pangarap na maging singer, ina-actionan mo ba? Kapag ba may audition or may singing contest sa barangay o sa mall, pumupunta ka ba para subukan? Parang ganun eh. If you want something to happen, you have to make a move para siya masalubong mo at mag-align sa'yo yung wish mo. Okay? Knight of Pentacles, the Judgment card. Yes, kailangan mo magising sa isang katotohanan, Taurus, na hindi siya lalagapak lang sa kamay mo all at once, 'di ba? Kailangan nating gumalaw, kailangan nating ipakita kay universe na handa tayong kumawala sa ating comfort zone at tumulay doon sa beautiful life na gusto natin. Meron ka daw dapat na makita. I don't know why, Taurus. Meron kang pinaplano ngayon eh. Meron kang pinaghahandaan. Either nagka-prepare ka ng documents or may bala kang gawin bukas o sa makalawa. Parang pinapayuhan ka dito na i-double check mo daw. I-double check mo yung ginagawa mo because meron kang dapat na baguhin or makitang detalye na hindi mo nakita before. No? So i-double check mo yung ginagawa mo, yung plano, yung dokumento, yung pinag-usapan, kailangan daw siguraduhin mo na correct to make sure na kapag tumulay ka na, walang aberya. Okay? But for many of you, pinapayuhan ka dito, Taurus, na harapin mo yung katotohanan tungkol sa ginagawa mo. Meron ka daw ini-ignore, pero ramdam mo na kung ano yung dapat mong aksyonan, pero ini-ignore mo siya, ina-avoid mo, because you don't want to confront the reality. So, kailangan harapin natin yung realidad para nang sa ganun tama yung ating hakbang. Okay? Importante yan. So, Taurus, para tuluyang mabasag itong blockages na ito, isulat mo sa ating comment section yung lucky number mo. Okay? Kuning special number mo para ma-activate itong good news para sa'yo this month. Okay? In the area of what you need to do, anong kailangan mong gawin? Gumalaw. Plain and simple. You need to walk away from something na alam mong hindi na applicable para sa'yo. You need to leave something behind, especially yung mga bagay or tao na wala nang saysay sa mga bagay na gusto mong i-manifest. Example, pangarap mo makapasa sa call center pero every night, ikaw ay niyayaya ng iyong pinsan para mag-inom. Syempre, yung training mo sa call center, gabi din, di ba? So, you need to walk away from your pinsan para magawa mo na yung balak mong gawin this time. Okay? O halimbawa din, balak mo talagang pumayat ang bewang mo, minamanifest mo na makapagbawas ka ng 20 pounds or 20 kilos. Laki ng 20 pounds. So, kailangan nating umiwas o lumayo doon sa mga rason
para hindi maganap yung gusto natin, di ba? So iiwas ka na sa soft drinks, sa chicheria, sa midnight snack, no? So kung ano man yung mga lalayuan mo para pumunta ka doon sa estado ng buhay mo na magpapatotoo doon sa minamanifest mo, do it. Okay? It's all about you pushing yourself kahit mahirap, kahit parang nakakatakot, to go to the path na alam mong tama this time. Okay? Kailangan natin ng movement ngayon. Okay? Six of Swords. The Four of Pentacles. Yes. You need to be able to let go. Let go. Tingnan mo si Four of Pentacles. Pilit niyang niyayakap yung mga bagay kahit alam naman niya na kabitaw-bitaw na. Paano mo daw mararamdaman yung paggaan or pagsulong kung yakap-yakap mo pa rin yung mga rason kung bakit ka nahihirapan or bakit ka natatagalan or nababakante or nahihirapan sumulong, di ba? Example, nahihirapan kang sumulong sa pangarap mo about call center. So, kailangan nating bitawan na yung humaharang doon. Hindi na ako magpupuyat, hindi na ako babaguhin ko na schedule ko, no? Ready na ako for the new routine, mga ganyan. So that sumulong ito, 'di ba? So, pinapayuhan ka dito to really loosen up. Loosen up, Taurus. You cannot keep those important to you na marirealize mong, ay, hindi na pala siya ganun ka-important. Siya pala yung nagpapabagal sa akin to move forward o nagpapadelay sa akin. So, kailangan mo i-evaluate yan this month. Ano ang nagpapabagal sa akin? Ano ang pumipigil sa akin para mag-move forward or mag-ascend sa gusto ko talaga? Okay? Importante yan. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Wands. Mag-focus ka sa iyong katapangan, sa iyong fighting spirit, sa iyong dedication and motivation na ipaglaban yung gusto mo. Kadalasan ikaw po ay naduduwag. Naduduwag kang gawin or simulan or ipanalo yung isang bagay. Siguro dahil marami ring tao sa paligid mo ang pinapayuhan ka or dinadown ka ng mga maling bagay. So, pinapayuhan ka dito to really choose the right people to listen to. Hindi lahat ng payo, hindi lahat ng puna, hindi lahat ng bashing dapat mong tanggapin at maniwala, di ba? So, kailangan dito paalabin mo, Taurus, yung sigasig mo, yung action mo, yung believe mo sa iyong sarili, at saka yung sigasig mo na ipaglaban yung gusto mo. Kasi plano mo yan eh. Hindi naman papasok sa isip mo to nang walang dahilan, di ba? So, kailangan kapag alam mong kaya mo, kaya mo. Pag alam mong gusto mo tong gawin, gawin mo. Pag pangarap mo yan, ipaglaban natin. Okay? King of Wands, the Three of Swords. Okay. Sabi dito, huwag kang papadala sa lahat ng heartbreak. Alam ko masakit na. Alam ko talagang super disappointed ka na or ilang beses ka nang umasa pero nauwi sa wala. Dapat daw, hindi yan makasira sa mga diskarte mo ngayon. Hindi lahat ng mga nangyari dati ay mauulit-ulit. Okay? So, wag mo laging isipin na, hay nako, baka mangyari na naman. Hay nako, baka magplakda na naman ako. No. Always tell yourself na everything that happened in the past are lessons. Lessons for me to be better, to be bolder, to be smarter, to be wiser. Kasi kapag talagang natuto ka na sa past, alam mo na yung gagawin mo ngayon. Okay? Importante yan. In your what's coming in, meron kang mystic healer, healing energy flows through you. Yes, mula po sa mga kasawiang palad, talagang meron kang kakayanan para maghilom, no? Para lagpasan lahat ng pahirap, lahat ng mga naranasan mong masakit, no? So do not dwell on those negative emotions, on those negative experiences, no? Hindi ka dapat laging bitter or lagi kang napapapikit kapag naaalala mo yung mga nangyari dati. No. Dapat dyan i-let go mo. Palayain mo ang sarili mo. Nang sa ganon talagang pumasok na sa'yo yung para sa'yo talaga. Okay? In what's coming in, yes, you have the Ace of Cups. It's all about your puso. No? Kailangan, sabi dito parang, paano ka makapag-share ng love and happiness kung ikaw daw mismo ay wala noon or kapos ka noon. So, this month is all about you
bringing back the happiness in your life. Mag-enjoy ka, go out with family, with friends, do the things that you truly, truly enjoy. Halimbawa, kakain ka sa fast food, sasayaw ka, kakanta ka, magpapa-makeover ka, magpapa-hot oil ka or rebond, di ba? Kung ano yung magpapaligaya, magpapapuno sa puso mo, gawin mo yan this month. Kasi kailangan mong maghilom sa mga nangyari in the past. And the only way to do that is to bring back the joy sa puso mo. So, panahon din to para pakinggan ang puso, Taurus, no? Pakinggan mo kung ano talaga yung nais mong mangyari. Na keber ka na sa judgment ng ibang tao. Pag mahal ko to, nag-enjoy ako dito, gagawin ko to. Okay? Meron ding pong papasok sa buhay mo this month, either a new friend, a new lover, a new admirer, parang ganyan, or a new opportunity na talaga namang labis mong ikakaligaya kasi hindi mo akalain na darating siya this month. Okay? Ace of Cups, the Sun card, yes, tapos na. Lumabas na si Sun, dumating na siya sa atin, so this is really a great, great month for you. Ito po'y indikasyon ng magandang balita, okay? Really, you're gonna expect mo na yung pagdating na magpapaluha sa'yo ng sobrang saya. No? Kung nanggaling ka sa pain from the past, nanggaling ka sa kalugmukan in the past, asahan mo yung pagbuti ng buhay mo. Kung kayo po ay nagkasakit or nagkaroon ng problema sa pera or sa trabaho, unti-unti na tong gaganda this month. No? Good days are coming. So ma-excite ka at talaga namang labis-labis mo tong ikakaligaya. Congratulations. I-claim mo na to para talagang dumating sa'yo. Okay? In your divine messages, meron kang have faith in your dreams. Manalig daw po kayo sa mga pangarap mo. Huwag mong bitawan. Sabi ko nga, if you really want that, kapitan mo. Do not quit. Ipaglaban mo. Dahil darating din siya sooner than later. Okay? In your divine messages, meron kang the page of wands. Sabi dito, kapag may dumarating ng mga pagkakataon, huwag mong atrasan, huwag mong katakutan, huwag mong i-reject, subukan mo lang, try mo lang, no? Walang masama sa pag-try ng mga bagong bagay, lalo't higit kung malaki pala ang chance nito na iangat ang estado ng buhay mo, no? If there's this new date, makipag-date ka. If there's new door or pagkakataon or sideline, try mo lang, no? Para makita mo kung ano yung applicable sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, di ba, huwag mong masyadong higpitan ang hawak mo sa iyong sarili. Kailangan mo mag-let loose and explore and try and experience nang sa ganun makita mo kung ano pa yung mga para sa'yo. The page of wands, the seven of wands. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, itong bagong darating na pagkakataon, ipaglaban mo siya. No? Fight for this. Defend this. Kahit na maraming tao sa paligid mo ang dinadown ka sa bagay na ito, kung alam mong para sa iyo to, why not? Di ba? Focus ka dito, ibigay mo yung makakaya mo, and prove to everybody na kaya ko to, ma-accomplish ko to, magtatagumpay ako dito. Okay? Importante yan. In your fortune, you have June. O mga Taurus, meron ba kayong special occasion pag June? Halimbawa, birthday ng kapatid, anniversary, or birthday ng anak. Kung ano man po ang special occasion mo pag June, kung meron man, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, may milestone kayo ng June. You also have happiness. May darating pong happiness or joy or source of happiness sa buhay mo this month. You also have a ram, a stubborn, aggressive person. Sabi dito, meron daw pong taong agresibo, matigas ang ulo, talagang rason ng toxicity. Sabi, wag mo daw siyang i-cross. I-ignore mo lang, hayaan mo siya. Let that person learn their lesson. Okay? You also have August, o mga Taurus, may special occasion ka rin ba pag August and June? Kung meron, this reading is for you. Pero pag wala, ang tabayanan mo, June and August, ang talagang milestone moments mo. Okay? In your fortune, you have the moon card. Sabi dito, kung ano man yung malabo, ngayon malinaw na. Kung ano yung mga questions mo na dati walang sagot, asahan mo this time, magkakaroon na ng sagot and everything now will make sense. Okay? Ramdam ko dito na kung ano man tong hinihintay mo before na parang sabi mo, kahintay-hintay pa ba yan?
Gagawin ko pa ba yan? Hindi ko na alam anong dapat sagot. So, ko hahanapin yung sagot. This time around, the answer will come. And you will realize na parang, gets ko na. Kaya matagal ako naghintay, gets ko na. Kaya pala, ngayon lang siya dumating kasi ngayon naintindihan ko na. So, yung kapayapaan sa puso mo will arrive dahil sa mga sagot na ito. Congratulations, okay? Hindi ka na mangangapa, hindi ka na matatakot sa mga mangyayari dahil you will now know the answer. The moon card, the hanged man. Yes. Ngayon, mas may silbi na or may saysay na yung mga pagkaantala mo. Kasi you will realize na parang, kaya pala ako nabinbin doon. Kaya pala ako nagtagal dyan kasi naintindihan ko na. Pinrepare lang ako ni God for something better or talagang ngayon lang siya ukol. 'Di ba? So yung mga delay, yung mga kalabuan, ngayon enlightened ka na. And wala nang pain sa'yo yung mga naantala or naging nasayang na oras. No? Because you now understand that God is working in your favor. Okay? So ngayon, pagdating ng kaliwanagan, pagdating ng sagot, wala ka ng delay. Makakadire-diretso ka na sa isang inaasikaso mo. Congratulations. In your near future, meron po kayong the King of Pentacles. Yes, you are now sitting in your throne of abundance. Kung ano man tong darating sa buhay mo ngayon, na talagang yayakapin mo, at sabi mo, kahit gaano kahirap ipaglalaban ko, here you are. Really, having this fruit of this labor. Kumbaga nagkaroon ng saysay, meron kang napala, meron kang nabuo, at meron kang naitayo dahil sa mga dumating na ito. No? Either nakapagpundar ka na ng magandang negosyo, or meron ka ng stable job, or meron kang inaasikaso na project na talaga namang malago, maganda, successful para sa'yo. Ramdam ko dito na alam mo na yung purpose mo. Alam mo na yung para sa'yo talaga, kaya iniingatan mo. Congratulations, okay? King of Pentacles, the Three of Pentacles. Ramdam ko dito na ikaw yung parang leader nila. Whether sarili mo tong negosyo or sa trabaho, mataas yung posisyon mo, and people around you ay lumalapit sa'yo for confirmation, for your decision, for your word, no? Parang napakahalaga ng salita mo, napakahalaga ng desisyon mo because sa'yo sila nakasalalay o sa'yo sila nakadepende, no? Parang ganyan. So, ramdam ko dito na you're gonna be managing a lot of people. And these people talagang tumitingala sa'yo. And they are seeing how capable you are, how great you are, at kung gaano ka ka-valuable sa ginagawa nyong ito. So, congratulations. Okay? Ang missing puzzle piece, ano po yung kulang na kulang para talagang makuha mo na yung manifestation mo? The Ten of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, you really need to believe na kung ano man tong nais ko, makukuha ko. No? Sabi rin dito, kailangan mo ng support from your family. Okay? Support ng magulang, ng mga anak, ng mga kapatid, o talagang yung mga taong iniingatan mo. No? Kapag kasi ramdam mo na sinusuportahan ka nila, lumalakas ang loob mo eh. Natupa rin yung gusto mo. So now, you really need to be optimistic. Taurus na kung ano man tong gusto ko, kayang-kaya ko yung i-bring down sa aking reality at matutupad siya sa aking buhay. Meron sa inyo maraming duda na parang, ay gusto ko nga yan pero baka hindi naman matupad, baka masayang lang, wag na nga ako umasa. Pero sabi dito, what you believe will happen. What you expect will come true. This is really a happily ever after card. Kaya kung naniniwala ka talaga na mangyayari siya, darating siya. Okay? Importante yan. The Ten of Cups, the Moon card. Yes, hindi ka man daw sigurado, wala ka mapanghawakan ngayon tungkol sa mga minamanifest mo. Pero kung naniniwala ka, sapat na yun eh. Sapat na yun para ipaglaban siya, para tulayan siya. Kaya kahit hindi ka sure, kahit marami kang kalabuan, kahit marami kang hindi naiintindihan, pero kung naniniwala ka at meron kang faith that this road, kahit gaano kalubak, kahit gaano kahirap, ipaglalaban ko kasi may pangarap ako. Meron akong makukuha. So believe and it will happen. Okay? Napaka-importante niyan para sa'yo. So, Taurus, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot.
Close your eyes and concentrate on your one question. Inhale and exhale. The answer you have the Eight of Wands, the King of Wands, and the Seven of Wands. Beautiful. At the bottom, meron po kayong the Emperor card. Kaya po'y tinatawag na yung spirit guides na maging matapang pagdating sa question mo. You want a definitive answer. Pero ang susi daw para masagot yan at maganap na yan ay yung katapangan sa'yo. Both cards are telling me that you need to be brave. Harapin na daw, aksyonan na, kumilos na, tumayo ka na, and take action. Because walang mangyayari kung nakaupo ka lang dyan at takot ka. Okay? You need to be brave and take the concrete action. Dapat pinag-isipan, dapat meron kang nakalatag na aksyon para maganap yan. Okay? Eight of Wands all about focus. Sabi dito, malaking indikasyon na you are on the right path. You are on the right direction. Kaya ipaglaban. Kahit na maraming tumutuligsa, kahit maraming nag-o-oppose or umaayaw sa'yo, or lumalaban sa'yo, ramdam mo sa puso mo na this is for me. This is the right door. This is gonna make my life so much better. So focus. Ipaglaban. No? And dapat daw dito hindi ka nalilihis ng landas. Kailangan walang distraction, walang temptasyon sa paligid, and do your best na tumbukin talaga itong goal na ito. Sabi dito, bibilis ito ngayon. Kapag nakapag-decide ka na, you will feel na parang ambilis. Dire-diretso, walang delay, smooth sailing. Kaya defend, fight for it. With tapang, bibilis ito at makita mong kaya ko pala. Mabilis lang pala to at hindi pala siya ganoon kabigat. Hindi pala siya ganoon kahirap. Okay? So step forward and be brave. Kaya mo yan. Kung ang question mo answerable by yes or no, the answer is yes. Congratulations. Okay? So Taurus, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May manifestation at mga dapat mong asahan this month. Comment po kayo sa baba kung kayo po ay nakaresonate. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Taurus this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.